Alam mo yung pakiramdam na pagbukas mo ng social media, puro gala ang feed mo, yung mga kaibigan mo, may bagong travel post every weekend. Samantalang ikaw ang iniisip mo, paano ka makakabayad ng utang this week? Ang sakit, di ba? Ganito kasi ang brutal na realidad para sa marami sa atin pagkatapos ng graduation. Habang yung mga dati mong kaklase, yung barkada mo, ay nasa out-of-town trips, nagpo-post ng mga aesthetic coffee dates, at sunod-sunod na road trips, ikaw naman, heto, nagkakalkula kung saan kukuha ng pambayad sa kuryente, pang-upa sa bahay, o kahit pang-load lang para makapag-apply ulit ng trabaho. Ang hirap isipin na dati, sabay-sabay kayong nag-struggle sa exams, sa thesis, sa aatupagin ninyong defense. Pare-pareho lang kayo ng pinagdadaanan. Pero ngayon, parang ang layo na ng agwat. Sila, may pang-shopping sa mall, ikaw, may utang pa sa kapitbahay na tindahan. Sila, nasa Instagram-worthy cafe, ikaw nagbibilang ng barya para sa pamasahe. Minsan, nakaka-pressure, nakakainggit, nakakaramdam ka ng hiya. Maiisip mo na lang, bakit sila kaya nila pero ako hindi? O kaya, may mali ba sa akin? Kulang ba yung effort ko? Naalala ko tuloy yung isang kaibigan namin. Tawagin natin siyang Mark. Sa group chat namin laging may plano. Beach trip, hiking, o kahit simpleng inuman lang. At si Mark laging invited. Pero ang sagot niya palagi, pass muna ako guys. May gagawin ako. O kaya next time na lang. Noong una, naiintindihan namin. Pero habang tumatagal, parang naging automatic na yung pag-decline niya. Dumating sa point na hindi na siya nagre-reply. Tahimik na lang siya sa group chat. May mga nag-assume na baka KJ na siya o ayaw na niya sa amin. Pero ang totoo, hindi siya tamad. Hindi siya kulang sa pakikisama. Nasa ibang sitwasyon lang talaga siya. Nalaman na lang namin na siya na pala ang breadwinner ng pamilya niya. Yung sahod niya, saktong-sakto lang para sa mga bayarin sa bahay at gamot ng nanay niya. Walang natitira para sa sarili niya, lalo na para sa mga gala. Iniiwasan na lang niya ang group chat kasi nakakahiya raw na paulit-ulit siyang tumatanggi. Nakakapagod mag-explain. Mas madali na lang manahimik. At iyan ang hindi madalas nakikita ng iba. Hindi lahat ng hindi sumasama sa lakad ay killjoy o antisocial. Minsan, sadyang hindi lang talaga kaya ng bulsa. At kung ikaw ang nasa sitwasyon na to, gusto kong malaman mo na hindi mo kailangan ikahiya yon. Hindi mo kailangang makaramdam na mas mababa ka dahil hindi ka makasabay sa kanila. Ang tunay na halaga mo bilang tao ay hindi nasusukat sa dami ng travel pictures mo sa Instagram o sa bilang ng mga gala na napuntahan mo kasama ang barkada. Mas mahalaga ang pagiging responsable mo. Mas mahalaga yung pagtayo mo sa sarili mong mga paa, yung pagharap mo sa mga bayarin kahit na may utang ka pa. Mas may bigat yon kaysa sa pakitang gilas na puno ng gastos na hindi mo naman afford. Kaya kung sa tingin mo ay napag-iiwanan ka na, huminga ka ng malalim. Magkaiba lang kayo ng timeline. Magkaiba kayo ng priority. Hindi ito karera. Dadating din ang panahon mo. Para sa lahat ng patuloy na lumalaban sa kabila ng hirap, saludo kami sa inyo. Huwag kang susuko. Ikaw ba, nakaranas ka na rin ba ng ganito? I-share mo naman ang kwento mo sa comment section. Gusto naming marinig yan. At kung nakaka-relate ka sa mga ganitong real talk, i-follow at mag-subscribe ka na sa aming channel para sa mas marami pang kwentuhan. Salamat sa panonood.